sabihin si Osaita kung saan siya nakilala. Gamitin mo yung memory mo, Antonio, pag hindi tayong dalawa mag-aaway. Habang mga yan, tamaan ko lang isa dyan eh. Tamaan ko lang isa dyan, mawawala lahat yan. Puro tama lang yung mga yan eh. Bitihan mo nga ako. Ulan, kain nila sa akin, di. Umalis na lang tayo. Eh, ikaw may gusto dito eh. Humingi ako ng tulong, ngayon nandito tayo, aayaw ka. Ako gusto ko na rito. Kaya tanda mo mabuti kung sino Mrs. Society na yan. Pag hindi, sa'yo itong gagamitin to. Mahalaga ang edukasyon! Pero mahalaga rin ang moralidad! Kung mabuti kang tao, alis ka! Alis ka, Martona! Alis ka! Ay, Miss Melen, anong ginagawa mo rin sa tribuna? Buwaba ka nga riyan? Malayo pang eleksyon, nangangampanya ka na? Ano ka, tuta ni Miss Rosaita? Hoy, Don Adolfo, sumusobra ka na, ha? Hindi ito board meeting, hindi ikaw ang amo rito. Kalya to. Kalyate, hindi kita kinakausap. At kayong mga babae, alam ba ng mga asawa ninyo ang narito kayo? Ang papel ninyo ay magluto at alagaan ang inyong mga anak. Huwag yang narito kayo. At kayong mga lalaki, kung wala kayong trabaho, huwag kayong kakalat-kalat dito sa kalye. Naintindihan nyo? Kung ayaw nyo ng palakad ng eskwelahan, kung ayaw ninyo sa taong yan, bukas ay pasara ko ang eskwelahan. At maghanap na kayo ng papasukan ng inyong mga anak doon sa kabilang bayan. Tingnan natin kung hindi kayo mahihirapan. At pag nangyari ulit ito, ang inyong mga asawa ay hanap nyo ng ibang trabaho. Tala, magsuwi na kayo! Kung dalaga lang ako, pakakasalan ko yung matandang yan eh. Ano pang hinihintay nyo? Sino ba yung babaeng yun? The one with the hat. Hindi siya importanteng tao. She hates me. I think she likes you. Let's go. Tama naman ang itay mo eh. Alam ko yun, inay. Pero, may magagawa pa ba tayong iba? Tsaka, nandiyan na yan eh. Kung alam ko lang kung... Hindi, Rachel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit naman pati ang itay? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo ah. Baka naman hindi si Rowena. Alam kong ginagawa ng asawa mo sa mga babae mo noon, Edmundo. Hindi siya tumitigil hanggat walang natitira sa buhay nila. Ganon din ang gagawin niya sa akin. Sana naman huwag niyang idama yung pamilya ko. Mapapagod din yun. Pag nailabas na noon ang galit tapos na yon. Huwag mo nalang pansinin. And besides, I have good news for you. Naayos ko ng papers ng kaibigan mo. Makakalabas na siya sa Muntinlupa. Totoo, Edmundo? Oo, sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko ng hanky-panky. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siya makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Pasusundo kita kung kailan pwede. Ikaw ang bahala. Salamat, Edmundo, ha? Oh, bakit hindi ka pa nakaayos? In 10 minutes mag-uumpisa na yung conference. Mabuti pa, magbihis ka na habang nagkakafe ako. Next time,
Pag-akyat uli natin dito, no more conferences, no more business deals, no more import-export topics, no more... Kasing lamig na yata ng ilong ng pusa ang kafe mo eh. Jerry, may itatanong ako sa'yo. Gusto ko sagutin mo ako ng totoo. Kahit na gaano kasakit. Si Nora, no? Pinakikitunguhan mo ko para malapit ka sa kanya, no? Alam ko, kagabi pa, doon sa harapan ng fireplace, hindi ako Nora, a poor copy. Kundi ka ba namang ginto na ang nasa harapan mo, basura pa ang pinili mo? Ginto. O basura. Mahal ko siya. Hayop. Hayop ka. Mandaraya! Nagkamali ka sa ginawa mo ito, Jerry. Dahil magmula ngayon, hindi mo na makikita ang basurang sinasamba mo.